Drumskate Beat. Streets are talking, J-E-P-P, Milano Hood. At nagbabalik ang Streets are talking. Nakala nyo nawala na, pero nagpahinga lang kami at hindi mawawala. Kasama ko ngayon ng utol ko, all the way from Stockholm. Walang iba, Oblo Brown. Napakalakas ng Streets are talking. Salamat, siyempre utol. Black Bandana nga pala, di ba? So, utol, ito, tatanong ko lang. Saan ka ba sa atin? Pare, Santa Cruz to. Tubong Santa Cruz. Atras ko ng konti ha. Konti na. Di ba ka, ano, mapisat yung ano yan? Mapisat, yan, yan, no? Santa Cruz. Laguna. So, paano, ano ka, Sweden ka agad galing sa Pilipinas o Nag-ano ako, punta ako ng Bali, Bahrain. Bahrain? Dapat mag-stay ako sa Bahrain, doon ako mag-aaral. Ilang taong ka ba nun? 15 yata. Sino yung ano doon na pinuntahan mo o Sa ano Bahrain? yung Hindi, airmat ko kasi doon sila naka-base noon, yung kasama yung stepfather ko, pati utol ko. So, doon nagtatrabaho noon. Sinama ako doon mga 6 months, pero nung huli, parang ayaw nito masyado mainit. Pag summer talaga sobrang init. Kaya bumalik na sa Sweden. Pero dati silang Sweden. Sweden talaga sila, doon lang napadestino. Tapos bumalik na sa Sweden. Sweden. Tawag dito, yung bago ka umalis ng Pilipinas, kumusta yung Oblo doon? Sa Pilipinas. Kasi 15 anyos, kapusukan yun eh. Pasaway ako naman, pasaway. Medyo naligaw tayo ng landas doon. Talagang Kaya ka kinuha din sa Bahrain mismo. para makaiwas ka rin. Nung araw ayaw kong palis ng airpot ko doon. Nung nalaman niyang nasa maling landas, kick out na lang ako sa mga school. So, tinawagan niya airmat ko. Kunin mo na si Oblo o si Mark. Ang tunay mong pangalan para utol, hindi ko pa natanong sa'yo. Alonso Brown! Tama, G? Alonso Brown! Brown talaga ang apelido mo? Mismo. Ako umpisa pa lang natin. Alonso Brown. Shoutout sa mga Cabanos dyan. Cabanos. Apelido ko Cabanos. Cabanos. Barcena sa airmat ko. So, paano naging Oblo? Di ba? Alonso ang pangalan mo? Hindi. Ano lang yan. Kasi Alonso yan, kaya may Alonso yan. Iba pa yung Alonso, iba pa yung Oblo. Bakit may Alonso? Yan, pag-usapan mo natin. Pag may nakikilala ako sa labas na hindi ko kilala, yung ayaw ko sabihin ito na yung pangalan, Alonso. Alonso. Babae o lalaki. Kahit nga mga kapitbahay ko, tawag sa Alonso eh. Pag may balay. Alone. Mismo. Alonso. Pero tunay kong pangalan, Mark. Mark. Si Mark, tahimik lang. Si Mark yan. Pero, Pangmayamang pangalan, Mark Lester, pare. May Lester pa yan. Sa mga di nakakalam na, you know. Mark Lester. Kapangalan mo si ano? Karma. Shoutout, Karma. Mismo, tukayo ko yan si Karma. Alam niyo yun, sinabi ko sa kanya. So, yung Mark Lester, paano naging Oblo? Oblo kasi pare sa amin chonky yan eh. Pag taga Santa Cruz ka, yung gusto mong mag-chonky, Oblo tayo. Oblo dun sa nilipatan ko eskwelahan, meron dong isang parang kaporma ko. Medyo mabilog din, hip-hop din morma. Chonky rin ang hilig. Ang tawag din sa kanya, Oblo. Shout pala kay Bongkang, taga Magdalena. Siya rin yung tumawag sa kanya, puta na to, tawag din siya Oblo. Kasi pag yung resist namin, nung araw kasi sa eskwelahan doon sa amin, napalipat ako sa bundok pare sa may Magdalena. Taga Santa Cruz, babi akong 30 minutes kasi parang wala na nga, kick out na ako sa Gibara, sa complex. Doon ako nilipat sa Magdalena. Tapos Hindi ba yun yung kanta ni Fred Aguilar? Magdalena! Pwede. Ayun nga doon. Tapos sabi sa akin ni kadarsis namin, parang doon sa likod ng eskwelahan lang. May tindahan doon ng sigarilyo, yung sa butas lang ng pader. Yung tamang abutan lang. Diba? Doon kami tatambay, bibili kami ng ang tawag ito, yung choco, yung pambalot. Doon kami, chuchonki kami. Tapos pag nagpagkabalot, tapos mga tumatambay ng Oblo tayo. Parang Oblo. Tara, Oblo tayo tol. Oblo. Sila, Oblo tayo. Nung huli, parang ayun ang tawag sa amin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung sa Oblo, Kalimitan kala nila, loob. Yan.
Di ba? Loob, siguro, galing kang loob. Pero dun sa amin sa Santa Cruz kasi, tara, blow tayo nung araw. Ngayon, iba na siguro kasi mga bagong andun. Tara, G tayo o Ednis tayo ngayon. Ganun mga usapan nila di ba? G, yung mga ganyan sa atin nung araw sa amin. Tara, blow tayo. Mismo. Pag, Ano yung oblo? pag babae din ba, ganun din ba? Tara, Depende. gusto mo ba ng oblo? Oblo ka. Cheers to that. Ito, nag-uumpisa pa lang tayo. Nasa ano tayo ngayon? Sa ni Boss Nudge, di ba? Oo. Shout out, Boss Nudge, Boss di ba? Nudge, syempre. Sa mga auto natin yan, kay Utol M. Evid. Evid, si ano naman, Olab. Olabs naman. Pero yung ano, nung tinawag ka ng Oblo, may mga kanta ka nun. Wala pa, Utol. Bali nga sa dito sa Sweden ako tinawag ng Oblo nun eh. Talagang si Bungkang lang yung tumatawag sa akin ng Oblo dahil may isa pa akong tropa na tinatawag naming Oblo. Tiga Parang naging code nyo yung Oblo, no? Hindi, Oblo. parang siya talaga yung Oblo na kasi siya yung unang nakilala doon, siya yung unang nakikout, nilipat din siya sa eskwelahan na yun. Pares kami ng forma, hip-hop. Talagang hip-hop kami. Makikita mo ibang-iba yung forma kasi galing kami ibang eskwelahan eh. Ganun. So talagang hip-hop. Tapos siya talagang Oblo. Tapos nung siya rin tumatawag sa Oblo. Yung taong tumatawag sa kanya ng Oblo, yung sa Oblo. So nung parang napasok ako sa music. Ano naman yung pangalan ko maisip? Alam mo, ayun naman tatawag sa amin, paano Oblo. Oblo lang nung araw eh. Ngayon nagka-brown, di ba? Kasi Pilipino tayo, brown. Lagi tayong brown. Talagang original kayumang, di ba? Kaya parang Oblo Brown. Kaya sa magtatanong, kala naman iba dyan, TBS ako. Madami tayong uto na TBS, pero hindi ako TBS para alam nyo. Respect pa rin, syempre, sa lahat ng pangkanta. Brown kasi, Filipino is brown. Di ba? Sana all brown. Yeah, di ba? Sana all brown. Mahilig din ako sa brown. Oo, di ba? Napag-usapan na rin natin about sa TBS, sabi mo. Ano yung mga gang na pinasukan mo sa Pilipinas noon? Tol, sa Pilipinas. Fraternity talaga nung araw, nung panahon namin eh. Wala pa yung pag may gang ka nung araw sa Pilipinas, talaga nangungulungan ka. Doon lang naman kalimitan sa kulong. Ayun, hindi mo ako nakakulong sa Pilipinas. Hanggang barangay lang ako. Bata pa ako, umalis na ako doon eh. Anong naging kaso mo parang ano? Sa Pilipinas, bali, suntok-suntukan ng lagi talaga, ganun lang. Ano ba yun? Yung mga tipong may magtatanong lang sa'yo ng anong oras na, tapos suntukin mo? Hindi, napakabait yung tao. Tayo yung kahit paano. Hindi, wala lang. Para, matanong ko lang, ano ba yung madalas na pinag-aawayan ng mga gang sa atin? Territorial ba? Kalimitan, wala namang pinag-aawayan talaga sa Pilipinas kung tutusin eh. Mga ano lang, kursunadahan lang. Naangasan lang, dumayo ko sa isang lugar, di ba? Dumayo ko sa isang lugar, pag naglakad pa naman ako, di ba? Yung lakad ko, pag hindi mo ako kilala, maangasan ka talaga sa akin. Di ba? Ay dadayo ko sa ibang lugar. Tapos ganito yung forma, di ba? Tapos nung araw, syempre may samahan kang babae, may babae ka nung araw, high school life, di ba? Parang ihahatid mo sa kanila. Okay lang pagpapunta dun eh. Pero pagbabalik, dapat handa ka, umuulan ng bato. Diba? Lalo pag kursunada nila yung babae, tapos mismo, napasayo, di ba? Mismo. Kukunin yung parang maganda yung bag mo maganda yung maganda nung araw, di ba? Hindi yung So, fraternity lang doon, fraternity. Meron kang naging fraternity? Meron akong naging fraternity, pero, hindi ko rin masyadong na-enjoy kasi after 1 year, nilipat ako sa Europa. Doon ako nag-umpisa sa Europa. Okay. Kamusta yung unang mga buwan mo sa Europa? Unang buwan, tahimik. Nabuburyong talaga ako, G. Kasi doon sa amin sa Sweden, hindi ka to dito sa Milano. Talagang kahit saan ka magpunta, sa bus, sa tren, may Pilipino doon, talagang wala. G, swerte ka na makakita ng Pilipino sa tren. Kahit hanggang ngayon na 2025 na. Lalo pa kaya ng 2021. 2001, nandun na ako. 24 years na ako sa Sweden. 2001, so paano naging tawag dito? Hindi ka ba nakapag-isip na ayoko dito? Uwi na ako. Umiyak pa ako noon sa airmat ko. Umiyak ako noon. Paano ka umiyak? Pati nga. Putang ina. Humahagul ako. Joke siyempre, di ba? Humahagul ako noon. Tapos iba kasi yung buhay ko sa Pinas noon, talagang bisyo talaga. Kaya parang rehab sa akin yung pagkakalipad sa akin kagad. Unang taon, mahirap yun eh.
So, yung ano yung dahilan sa ng airmat mo nung gustong-gusto mong umuwi na ano yung mga natatandaan mo? Sabihin natin na ako kasi personal experience ko sa'yo sabihin utol. May mga time din na naganoon humagulhol din ako sa parents ko na gustong-gusto ko nang umuwi nung bagong dating ako dito. And then ang natatandaan ko laging sinasabi nila sa akin, dinala ka namin dito para itanim. Ikaw na mismo dapat mag-iisip kung paano ka uusbong, paano ka tutubo. Kaya nag-stay ako dito, tiniis ko. Meron ka ba mga ganong eksena? Sa akin naman, parang nandito ka na, bakit uuwi ka pa? Tingnan mo muna. Subukan mo Hindi muna. Hindi ka pwedeng sabihin mo hindi mo kagad gusto, ikakaumpisa mo pa lang, kakarating mo pa lang. Hindi mo pwedeng sabihin na 2 buwan ka dito, alam mo na yung buhay. Para ranasin mo muna dito. Pag hindi ka masaya, tingnan natin, pag-usapan. Pero Ano bang namimiss mo doon? Kanin? Kasi normally walang kanin. Hindi naman sa mga pagkain pero lahat din doon. Pero talagang Yung lifestyle kasi iba. diba? makakakilala. Una-muna, syempre, mahirap makipag... Hindi mo alam kung saan pupunta, yung language, hindi mo alam. Alam mo yun? Iba, hindi naman English yung salita sa Sweden alam mo yun? Hindi katulad nyo, lahat nag-English na lahat. Pero dati talagang... So, napag-usapan mo na rin about sa language, sa lingwahe. Ang magandang umaga dito is buongiorno. Paano sa Sweden? Gomoron. Gumuron. Parang ano, parang naghahamon ako ng suntukan pag gumuron. Gomoron. Gumuron. So, ang naging ang tawag dito, point of view ng pag-stay mo doon is, syempre, pag pinagbigyan mo din yung Hindi, tsaka Airmat ayun mo. na, magulo na sa Pilipinas. Yung buhay ko noon. Talagang... isa lang kakahantung ako, kundi kulungan. o Riyadh. Oo. Rehabilitation. Oo, yun. Ganun lang. Mm. So, mas mabuti na yung napalipat. Kala ko yung maging ayos din, gano'n. Mhm. And then, paano yung mga, syempre, mga unang tropa mo doon? Una kong maging tropa doon, may mga classmate akong 2 Pilipino. 3 Pilipino, pero iba rin yung trip nila eh. Hanggang sa may liga ako lumabas, yung mga natropa akong mga itim. Mhm. Yeah. Mga tropa itim, parang naangas na sila sa forma. Kasi nung araw kasi uso yung overall, tapos nakadurag, Mhm. may mga bling-bling, ganun. Eh, Y2K, yung mga 2000s mismo. yan. Oo. 2001 ako dumating dun eh. So, ayun yung kalakasan talaga ng hip-hop. So paano ka nag-adjust? Kasi sabi mo kanina, i-connect ko dun sa tanong ko kanina about sa language. Kung ihahambing mo sa English, ihahambing mo sa Tagalog, talagang ibang-iba. Ibang-iba. 'Di ba? Kasi- Paano ka nag-adjust na para magkaroon ka ng kaibigan? Ako, maligalig ako eh. Mhm. Alam mo yun, sa eskwelahan wala ako natutunan. Tutunan ko lang doon magsulat, bumasa. Mhm. Pero yung salita, wala na halos. Sa labas ako, jajamming ka sa mga tao ganun yung language, pero at least marunong din mag-English ng kahit paano. Konti. Para kung hindi mo maintindihan, translate Hindi mo ka ba lang nag-sign language? Mga... Ganun. Ayun lang. Patrok, di ba? Ah? Hindi, kumbaga, ganito. Mismo. Tago tayo, tatago ko, tatago kasi. Tatago. May pulis. Cheers to that, cheers to that. Masyado naging seryoso eh. Di ba? So, ayun, mga bagong tropa mo. Hindi, naging tropa ko pala yan, mga itim. Ayun nga, nandun ako sa pinakasentro. Mhm. Parang nilapitan ko. May ano kami, uso pa nung araw yung para mga home party, yung Arkilas, yung sa mga bahay-bahay Oo. lang. Pero nagbebenta House sila. party. Pero may bayad. Mhm. So, ganun yun, yung mga kalakas nila 50 cent, nila Sean Paul. Mhm. Ganun yun. So, Ginagawa pa rin dito yan sa sa Milano. Naimbitahan ako. Airbnb. Naimbitahan ako noon. Tapos simula nung naging tropa ko. Talagang laki ko nang kasama ko sa mga pupunta, tapos naging kagrupo na rin. Doon. May grupo ka doon na fraternity or May sabihin- doon ako nagkagang sa Sweden, mga 2002. Mhm. Anong Ako lang ang Pilipino, G. Alam Pilipino. wala naman silang patakaran na kumbaga Hindi, talagang iba naman yung ganong araw, hindi na yung nung araw talagang. basta marunong ka lang makisama. Parang ganun Hindi, lang kasama tanggap mo ka. rin talaga dapat talagang makapalabang ka rin nung araw. Siyempre sama-sama muna kayo hanggang sa nagtayo kayo ng gang. Lahat Ah. ng kriminal, Mhm. 'di ba? Ganoon naman ang gang, kriminal, illegal, 'di ba? So, ako lang ang Pilipino, puro itim lang. Ay yung mga itim na yun is
galing sa saan? Sabihin natin. Gambia, Senegal, Mhm. Uganda. Ayan. Ano naman sila sa English noon. Pero more on French tingin ko yung mga ganong ano eh, Oh, pero country. Swedish din talaga. Pag magkakasama, parang tinatry din nila. Marunong sila mag-Swedish eh. Mhm. Talagang, Hindi, ako pag- na lang yung sasabay sa kanila. Ah. Pero mga language nila, iba-iba. Pero kumakain kayo sa isang plato kumbaga walang Mismo, tol, mga walang arte tropa sa ko katawan. talaga to. Kahit mga pamilya nila, kilala ko. Pamilya ko, kilala nila. Hanggang sa naging kumpare ko hanggang ngayon. Yung iba doon, mga kaaway namin. Mm. Naging kumpare na namin yun. Kasi parang matanda na rin, di ba? Mm. Mga inaanak ko, anak nila. Baka gusto mo silang utol, i-shoutout sa lingwaheng gusto mo Uh, iparating. ano siya shoutout natin? Hindi, yung mga tropa mo, mga Sa mga uto natin dyan, Plan B, opas ni mo bro. O, yun, softar. O alamin ako sa sumidere. Opas ni mo bro. parang napanood ko sa YouTube to, yung parang gigilitan na ako sa leeg. Di ba? Di ba, mara, ibang iba, di ba? Ibang iba, di ba? Si Bisa, ko sa Bisa. Shot, man. Pwede mo mag-shot dito live? Pwede. Yan. Painit. So, paano na yung balik tayo sa music. Music. Kumbaga, oblo ka na, tinawag ka ng oblo doon. Sa music, ano yung unang kantang... Dito ko tinawag na Oblo. Sa Sweden. Ayun nga, 2001 o 2002. Mhm. Hindi talaga ako rapper noon. Hip-hop ako ha, simula bata ako. Tapos nag-rap ako ng mga kanta ng mga ibang rapper. Katulad ng mga ginagawa ng iba. Mga kanta ni Andrew, tapos papasok mo sa ibang beat, mga ganun. Sa Yung... Sweden lang ako talagang parang na sa rap. Pero gustong-gusto ko talaga maging rapper. Pag nakakapanood ako ng mga nag-rap ng araw, talagang puta na gusto ko to. Maging Yung unang record mo ba? Kung unang tanda mo? unang record ko talaga, This. Kasi yung tropa ko, tiga Sweden. Sabi po may mga ibang rapper na tiga rito na dinidis yung mga tiga Stockholm. Mhm. Ay, hindi mga rapper. Okay. Sabi ko, sino yung mga yon? Shout sa inyo. Tapos sabi, tirahin din natin. Pilipino ba yun? Mga yun? Pilipino rin. Mhm. Nag-rap kami. Ganyan, dahil 3 kami. Tapos narinig mo siya. Ay, gagaling mag-rap noon. Talagang ang gagaling. Lamon talaga ako noon. Talagang lamon kami. Wala pa, hindi mo na kami rapper eh. So, okay lang. Talagang sila, matagal na sila sa music. Mas nauna sila sa amin. Tapos yung pagka-disco, dinis ulit kami. Yung mga kasama ko ayaw na mag-rap. Kasi ang hilig talaga nila, kumanta. Parang napilitan na mag-rap. Kumanta? Oo, mahilig sila yung mga kumanta. kanta-kanta. Ay ako na, parang nagustuhan ko na yung rap, man. Nagustuhan ko na yung rap. Nailabas ko yung angas ko. Alam mo naman ako, hyper ako eh. Nailabas ko yung angas ko, buko na. Ganun. Tapos bumanat ulit ako. Solo na ako, pinagbumura ko lahat. Tinanay nila, lahat ng kamag-anak nila, pinagbumura ko. Pero kung sa pagalingan ng kanta, panis yung kanta ko, G. Pati yung record ng kanta ko, yung sa computer lang yung sa akin sila. Sa mic? Oo, talagang ganun. Hindi, wala kami alam mag-mix. Wala talaga kami alam, tol. Never kami nag-rap sa buong buhay namin. Talagang binura ko lahat. Anong naging reaction nila? Hindi ba sila nag-diss back? Nakailang diss back sila eh. 3, 4 yata. Ako na lang tinitira nila ng huli. Mhm. Di ba? Hindi ko na mapangalanan nyo, pero alam nyo kung sino Paano kayo. natapos Sabi yun? nyo. Naging din eh. Naging magtotropa. Isa sa kanila, sa mga tropa nila, naging asawa ng tropa namin. Mhm. Tapos ako, napunta rin ako dun sa lugar nila na may bata rin ako nung araw noon, doon. Tapos naging tropa-tropa ako, pinakilala, hanggang sa nakilala ko na lahat. Parang misunderstanding lang, tsaka rap lang naman din. Yung kala namin, yung pala, wala din namang mga sinabing masama sa Stone. Parang gusto lang mag-rap din ng tropa ko. Shoutout kay JR, kay Reka. Ayun ang una kong grupo, tinanong namin, Tres Impactos. Impactos, The Impactos. The Impactos. Oo, The Impactos kami noon. Unang solo mo? Babala. Babala. Tsaka, babala. Mhm. Paano magsulat ang isang oblo? Labat lagi ako sa Bog, G. Mhm. Ganun lang. Hindi ka makakatapos ba? Nakakatapos naman ako, pero iba yung pagsabog ako, G. Mhm. Nagchichongkoy ako. Iba yung pag nakakachongkoy ako, G. Pukay na talagang.
tagos. Tsaka hindi ako susulat pag hindi ko trip yung susulatan ko minsan. Mhm. Mas more on ka sa gangster rap, sabihin natin, no? Pero, Gangster rap, pero mas gusto ko rin yung may istorya. Mahilig ako magkwento. oh, yung reality, Mahilig ibig ako sabihin. magkwento talaga. Although yun naman yung naging pundasyon talaga ng hip-hop, reality speaking Mismo. sa Iba-ibang environment. genre, no? kahit anong style ng music, kaya na sulatan. Nagla-love song din, may mga tropa akong nagla-love song. Ito na, pasama. Kung anong trip, di ba? Minsan magkakasama kayo, biglang may trip, ito trip natin to, di ba? Jamming natin sila sa trip nila. Rewind natin yung yung Oblo. Paano naging naka-impluwensya sa'yo yung gangster rap ng 90s sa Oblo ngayon? Shit. Laki ko kasi pinapanood yung G din sa ano kasi dati sa TV. Puta na G, alam mo yung MTV? Uh-huh. Alam mo yung MTV, di ba yung, tapos meron pang Yo. Yung tuwing alas 3, tuwing alas 3 ng Sabado, dun sa amin sa Sweden, na ewan ko dito sa inyo sa Italia, tuwing alas 3 ng Sabado yon, once a week lang talaga yon, alas 3 may pang Yo. Talaga yung mga formal lang, angas G, alam mo yun. Tapos alam mo yung ginagawa parehas, yung pupuntaan ng mga party, may makasama kayo mga Tambay sa kanto. mga bebot, diba? Chonky ang kayo, inuman, yung talagang ginagawa nila parang ayun yung nakikita mo di ba? Parang napapanood mo sa video, ganun yung buhay mo rin, di ba? Re-reflect yung Mismo, man. yung Talagang music na hip-hop, nakikita mo sa lifestyle ayun mo. yung kalakasan talaga ng hip-hop. Mhm. 2001 sa Europa, lahat Oo. ng mga tropa namin talagang nakadurag, talagang palakihan ng higaw. So, naka-impluwensya yun sa about sa lifestyle mo din. Siyempre, di ba? Mismo. At saka forma. Hindi lang bukod sa forma. Lifestyle din. Tsaka sa illegal na gawain din. Oo, kasi music nung 90s is more on violence talaga eh. Kung tutusin. At more on streets experience. Struggle. Kung sasabihin natin, struggle mo sa buhay na may mga taong panay tambay, panay chongke, pero hindi natin alam na may pinagdadaanan pala. Kaya nagagawa yung mga bagay na yun. Pero meron ding gusto lang talaga mag-show. Gusto lang talaga, di ba? Diba? Iba-iba. May mga ka na ba? Nakaharap ka na bang mga, sabihin natin, mga malalaking tao? Kung sa nakaharap, madami ka nakakasalamuha. Depende sa gusto mong... I mean, pagkatao. sa Pilipinas, Sa Pilipinas, wala talaga akong ano. mga doon. anak ng senador, mga ganun. Wala naman sa Pilipinas talaga. Sa Pilipinas, doon lang talaga ako sa laking baryo ako. Hindi ako laking sa Manila. Wala akong alam talaga sa Manila. May mga tropa ako doon pero talagang baryo kami. Iba yung buhay talaga sa baryo ng araw. Talagang doon. Talagang bukid yung sa amin dati. So, mas more on dun sa circle mo is dun Pamilya lang. lang talaga noon, magkakamag-anak. Kung sino yung kabarkada ko nung bata ako, hanggang nung umalis ako, yung mga tropa ko. Tawag Tsaka dito. bata pa nga talaga ako nung umalis ako doon. So, yung mga panahon na yon, talagang hindi rin ganun kadami yung parang, alam mo yun. Yung, di ba, nakakagawa ka na ng mga music, yung mga solo mo, yung babala. Kasi, nasabi mo kanina, sa Sweden, 2001, kalakasan yun ng Sandamukal din eh. Oo. Sandamukal, New Elements, wala ka bang naging record label na kahit sabihin natin sa internet lang? Meron sa amin, kaso nga lang, ibang lahi. May grupo, nagtayo din ako ng grupo doon, Bagong Batas. May Latino, may tiga Iran. Ayun, si Iran. Shoutout kay Diwan. Siya yung nagpo-produce ng kanta namin dati. Tapos may tropa din ako, si Hipolitics. Talagang kung sino yung tropa na sila yung... Hindi talaga yung parang nakasign ako doon, no? Talagang rap lang ako. Hindi rin pati ako ganun kadalas access sa, alam mo yun, studio ng araw. Babiyahe pa ako ng 1 oras, ganyan. Alam mo yun? Kasi hindi rin magkakalapit yung bahay namin sa Sweden. Talagang mga tropa. Pero napakinggan mo Sandamukal nun, mga Oo, time. mismo. Nakaka-jamming ko yan sa Yahoo. Nag-gadget ako sa Yahoo. Hindi ka ba, kasi kung pakikinggan natin yung mga una mong kanta, is pwede kang ihanay talaga sa mga level din na mga ganun yung mga artist ng Sandamukal. Hindi ka ba nakikayat na, sali ka sa Sandamukal, New Elements. Ang dami dati, mga Hindi Tone na- Locker,
Dami, di ba? Hindi nung una. Pero nag-isang damukal ako. Mhm. Ano itong huli na lang. Mhm. Yung last batch, nakagawa din ilang project, pero parang hindi na rin kami ano ngayon. Pero gusto Active. naman kami ng Sandamukal. Mhm. Wala nang Shoutout sa problema. Santa Mucal. Yes, lahat ng utol ko sa Damukal. Lahat ng mga rapper sa Especially Milano. kay Jaboy. Lahat ng, shoutout Jaboy. Utol Jaboy, yan. Ay, nakikinig lagi sa Lyrical Division. Pero talagang hindi na ako masyado nakapag-record nung araw. Siguro sa isang taon, 3 kanta, 5 kanta, ganyan. Mhm. May mga Collab ano na sa ganun. mga ano, Meron naman, meron. sa mga sandamukal, mga internet rappers dating ano. Eto ng mga lately na lang. Kami Mga ni late. Jaboy. May mga kanta ko kasama si Jaboy sa Estranghero. Siguro mga 12-13 years ago. Mhm. Mga ilan na rin nalabas namin yung Estranghero. Yung sa Diyos Ama, nakanta namin yung Sargon, yung Estranghero. 3 kami doon. Shoutout sa iyo, Astra. Yeah. Baka Shoutout naman, kay di ba? Shout kay Estra. Estra. Hindi kita rin tayo Estra. doon. Ito na lang, yung mga kanta mo, di ba? Babala, tapos syempre Mga G, kung gusto nyo ng gantong shades na maangas, na looks, like na lang sa Ghetto Chat Clothing, man. Ghetto Boss, everybody, know what I'm saying? na nasundan pa ng iba. Ano yung mga yung pinapa-paborito mo? Ang dami kong paboritong kanta eh. Sa pamilya ko, tsaka yung sa yung buhay at pagsubok, parang lagi ko inakapela. Mhm. Dahil Oo. madami tayong parang, Diin na diin yun, yung lyrics mo doon. at Napaka... madaming nagsusuicide ba, alam mo yun. So, madami tayong nagigising sa kanta ngayon. Mm. Although, pag-usapan na rin natin suicide, madalas kasi iniisip natin, pera ang solusyon lagi. Pero wala sanang mayaman na nagsusuicide kung pera lagi ang solusyon, di ba? Pag-ibig! Pag-ibig. Pag-ibig! Wala kang pag-ibig! Wala kang pag-ibig! Diba? Tol, shot! Ito, Tol. Bukod sa Milano, ano ang mga lugar ang napuntahan mo? Oh, shit. Hindi, biyahe-biyahe lang na ano. Uy, may tinamaan, ano. Hindi, syempre, mga kadaupang palad mong mga tropa na nakilala sa internet, na kailangan mong ano. Galing kami ni Sargon. Saan ba tayo? Kuya Nat, saan ba tayo nun? Sa Malta. Malta, yan. Ayan, sarap sa Malta. Shoutout kila Utol Bon. Mga utol natin dyan sa Malta. Shoutout sa mga taga Malta. Napakasarap sa Malta. Talagang welcome kami dun. Isa sa experience na hindi na malilimutan sa Malta. Meron ka bang mga ano doon, mga tipong mga tropa na kachat mo lang tapos tinagpo mo? Wala talaga akong kakilala dun eh. Okay. Wala talaga akong kakilala sa Malta eh. Mhm. Mhm. Nakarating ka na din ng ano, mga iba-ibang lugar, no? Sa Hindi, syempre, may mga tropa tayo na Imagine. pinipm tayo. Ako may mga tropa ako sa Pilipinas, sa Meron, sa pero hindi France. sa Malta. Sa Malta to, wala akong nakakadaupang pals. Halos lahat may mga tropa tayo, pero sa Malta talaga. Ito na lang kasi nagiging issue yung tanong ko. Ang tanong ko is anong year ka pumunta nung unang beses dito sa Milano? Yan. Switch na lang natin doon. Madaming ano dito, chuchu. 2009 yata ako dito eh. Aha. Pangalawang imba yata, o unang imba. Udala M plus, ano ba yun? Ano yun eh? Iba nga. 2009 yun, no? 2009 o 2010 yata. May ano yun, Rogeredo. Ganong katagal na ako nagpunta dito. Doon kami unang nagkita ni Sargon, nila Kuya Naj. Si Kuya Naj yata wala pa dun eh. Meron na, Pinoy Painis na tayo. Nung kami nila Utol Butch, nandun. Oo. Kayo nga yun. Mismo, yun. 2009 o 2010. Mhm. Kamusta yung ano? Kumbaga, booking ng ticket. Hindi ka ba nag-alangan na pumunta sa Milano? Kasi mga kilala mo lang sa internet lang, nakaka-chat mo lang eh. Hindi naman, kasi parang naging kadikit muna kami ni Sargon, naging dikit na kami ni Sargon noon eh. Pagkatapos na yung magkamiti.
Medyo, nung unang pagkikita namin sa Sargon, medyo pag-uusap namin hindi matino eh. Mhm. Medyo lasing eh, kaya... Di pagdating mo dito is may imba. Imba is traditional ng Ghetto Child sa mga hindi nakakaalam. Traditional ng Ghetto Child na reunion, kumbaga. Ano yun, kumanta ka rin ba doon? Mismo. Anong kinanta mo doon? Oh shit. May isa akong kinantang love song doon. Yun. Tapos storytelling din talaga, G. Okay. Puta, hindi ko tanda talaga yung mga kanta ko nung... Love song para sa Isang buhay love mo. song, oo. Tapos dalawang underground yata. Mhm. Oo. Tapos, nag-record ka rin dito ng mga kanta. Oo, kami- Wala, may mga project hindi ba nung unang kayong... punta, hindi nung unang punta, nung pangalawa, pangatlo siguro, nandito pa sila RJ. Oh, shout out yan. to Yamamas. Pag-usapan natin yan kasi dun sa recording studio ni RJ, si Yamamas, madaming memories talaga dun sa... Mismo. Doon ka ba tumira o... Hindi, kay Sargon talaga ako, kada pumupunta ako ng Sweden, ng Italy, wala ko ibang pinupunta ako kay Sargon. Kahit may mga nakilala na ako, madami, iba, halos lahat nakilala ko na talagang doon ako tumutuloy kay Sargon. Ayaw na ako. Doon lang ako Galing mo talaga. dun ah. Wala, ganun yan. Oo. Hindi. Kay Yamamas, nag-record kayo. Nag-record kami doon. Dami kaming kalokohan din ginawa doon. Andun ka. Ano yung mga record mong kanta doon? Yung Addict. Mhm. Oo, talagang literal na addict kami ng araw na, alam mo noon. Tawanan dito sa studio eh. Okay, wow. Iba talaga. Aha. Iba yung kanta yun, talagang. At saka- Isinapuso talaga namin yung kantang yun, di ba? At saka syempre yung studio ni RJ talaga noon. Underground talaga. Underground talaga. Tapos open lahat. Sarap doon. Pwede mong gawin kung kahit anong gusto mo. Mag ano ka doon, mag-graffiti ka doon sa loob, walang problema. Oo, talaga magical talaga yung place na yun. Sayang lang at hindi na tayo pwede ulit na magpunta doon. Pero nakakamiss. Shoutout sa'yo, RJ Yamamas. Kita kayo tayo dyan soon, ha? Kita kayo tayo sa April, babay kita dyan. Yan na naman tayo. So, di ba, pumunta ka ng Italy, pumunta ka ng Malta, pumunta ka din Dubai, di ba? Dubai, kasama Dubai, ko di ba? Sargon. Kamusta pala ang experience mo dun sa Dubai? Tangina, Dubai is the fucking shit, man. Mhm. Ha? Kanash, Dubai is the shit! Shout kay Utol Makabeli, kay Prince, kay Paring Dwarf, sa lahat, kay Utol Abdul, Utol, maraming salamat sa inyo, sa mga tropa na kilala namin dyan sa Dubai, that's the best. The best sila mga kasama sa Dubai, namin kami. Ano yung the best na pangyayari na di mo makakalimutan? Aba, ewan ko, Square siya nakakaalam nun eh. Squinas kayo pumunta natin Siya dito. manager namin eh. Itinago ko na. Tinagawa Siya ba? manager namin eh. Hindi, mga memories lang. Kasama nung tropa. Yung mga hindi mo malilimutan na, hindi mo na-expect na ganun yung trato sa'yo ng mga tropa doon. Napaka-the-best talaga doon. Simula umpisa talaga eh. Mhm. Wala akong pagpipilian. Simula nung sinundo kami sa airport, talagang VIP ang trato niya sa'yo. Makarating ka ng hotel, talagang sa pagkain, sa tirahan, sa taong pagbabantayin sa'yo, kasama ka umaga hanggang sa mga tulog ka, aalis lang yung sila, iiwanan ka lang pag tulog ka na. Wala ka bang private? Bababa ka lang sa labas, may kakamusta. Kasamahan ka talaga ng mga yon. Akala ko parang private made na yun, no? Hindi talagang solid sila doon. Solid. Saludo sa inyo mga utol. Mhm. Babalik kami dyan. Shoutout sa inyo sa mga tropa Pwede sa na Dubai. kasama namin kayo lahat doon. Sana next time. So, sunod, sasama ako kahit ano lang, online. Yun talaga, di ba? Pero The best shoutout. doon, the best. Tangina, the best doon, utol. Lahat. Tangina. Unang araw pa lang, basag na basag tayo hanggang huli, no? Mhm. Basag na basag kami doon. Talagang alak, JD, hindi na ubusan yung JD, putang ina. Wala kami pa alam kahit anong pangalan ng alak, pero ayun na nilalabas nila, di ba, utol? Mhm. Sabi namin kami, hindi kami maselan. Kahit naman sa atin, di ba? Hindi naman tayo, Oo. bakit naman Ako, tayo kahit na. mamimili ng mga inumin? Pag kami kasama nila, kahit na ano. Tsaka yung inumin naman is, Lambanog o ano man tuba, inumin natin yan. Basta magkakasama tayo, nag-happy-happy tayo. bukas na lang tayo sisinglin ng katawan natin. Pero sama-sama tayo, di ba? First Ganun lang, yan. wala sa iniinom yan. Nasa kainuman yan. Mismo. Di ba? Mismo. Shot para doon, Udol. Shit. Dapat pinapashot ng isa to eh, si Udol eh. Shot naman si Udol. Si Udol. May alak ba to? Pengi akong konting alak dito. Pahalo ng konti.
Sabi ko sa'yo, damihan mo kanina eh. Ako na din. Ayan. Wala na. Ako din. Tapos matutulog na lang ako dito. Iba yung maitama ka talaga, alam mo yun. Tapos, Nalat ko na to. Hindi na. tama na. Cheers to that. Shout out sa big and small. Street are talking. Hindi ko nalasa yung juice. So, Dubai, Malta, Milano, di ba? Oh. Mo. Next target mo. Oh, may... Hindi, nanggaling pa kami sa Paris. Oh, Paris! Yan, kamusta na? Kamusta natin? Mga utol, sina Utol Shoutout Yunel, pala sa OG 75 Yunel ko Gs, dyan. yan. OG Yunel, the best. Utol, we love you. Shout out sa Bandana Paris. Yan, mga tropa dyan. Kamusta yung kanta doon, yung performance mo? Okay lahat doon. Na-appreciate ba yung performance Okay mo? okay doon. Lahat ng mga artist doon magaling. Hanggang kay Sargon, kompleto lahat. Kompleto. Hindi ka umakyat ng tower? Talagang hindi ako dakit doon eh. Siyempre, ako mas gusto ko din talaga yung happening sa hindi ko kaya jamming eh. Hindi, pag taas ako doon, baka lakas laging tama ako kasi talaga. Kaya tamad ako umakyat. Kaya tamad ako maglakad. Doon lang kami sa baba. Ang layo namin, G. Sabi, tara doon na stop. Sila ko yung punta doon. Kami nandun lang kami sa kanto. Chongay lang kami doon sa baba. Chongay na talaga kami ni Sargon. Kahit Sargon, di umakit eh. Di ba? Kahit sila magbabayad, may bayad kasi pag-akit ka doon. Oo. Walang problema sa babayaran eh, di ba? Lahat sagot nga nila eh. Mm. Ayaw lang namin, talagang gusto namin chill. Chill lang. Chill lang. Napakasarap mga tropa. Dami din doon. kasing tao, alam mo yun, yung makipagsiksikan ka, sabog ka, parang, come on. Pwede rin naman kung yun yung trip mo eh. Di ba? Ako kasi pag pumupunta ako ng iba-ibang bansa, lahat ng pinunta natin, wala akong pakialam yung magpupunta ako sa mga magandang lugar, mga picture. Para mas gusto ko yung kasama ko. Jamming. Kung may tropa ako Jamming. dyan, gusto ko, minsan na tayo magkita. Mas more on Jamming din tayo. ako doon nung syempre ako pamilyado na ako. Pero nung family na, mas more on ako sa kung saan ikakasaya ng pamilya. Tanto ano naman eh, pagdating balik ko ng Milano, yung lifestyle na pwedeng jamming lang, pwede ko rin naman gawin dito. Pero iba din syempre pag galing ako ng Paris, kay Utol Yunel, naglakad ako papunta ng Trocadero dun sa gilid ng... Mas mga daw mag-inom dun eh. Nagkalokohan ka daw ginawa dun eh. Ano ba? Sige. May mga tanong pa ako. Kung napapansin mo, hindi pa ako nagbabasa ng mga tanong, ha? Teka. Naglasing lang daw siya. Tapos Alam ko yan. Food trip lang. Food trip. Hindi, may trip. Pero, wala kang ginawang kalokohan doon. Talagang puro goods lang. hindi, may ginawa akong kalokohan doon. Wala kaming alam doon. Wala kami. Dahil alam niya ni Utol Yunel, alam niya ni Mikey Boy, yan, alam niya. Pero, shoutout kay Utol Yunel kasi nung nagpunta ako ng Trocadero, Mahal na mahal ko ng mga yun. pinagdala ko ng upuan. Ang upuan, hindi yung pang-camping ha. Yung upuan bahay talagang kahoy. Ang bigat nun. Mismo. Oo, Tol, pinagdala ko the ng best yan upuan. si Utol Yunel. Sabi ko, the Ibang best. klase magmahal yun, Tol, no? Putang ina. Ibang klase magmahal yun. Tapos, nag-inom kaming tatlo sa may picture kami nun eh, 'di ba? Yung sa tapat lang ng tower, tapos yung Pwesto nila yun, sa kanila yun eh. Oo, Di ba sa kanila yung putang na lock? Ang dami mga pulis. Tower, ha? Kala mo sa TV, kala mo yung putang na pang Hollywood yung pinagsushootingan, no? Hindi alam, chinochoke lang ng tropa ko doon. May sarili siya upuan doon, no? Si Utol Yunel, puta, may sarili siya upuan doon. Kasama niya yung mga utol. Ano? Diyan sa joke, nilagay. The best. Napaka-the best talaga ni Utol Yunel magbisita. Galing din ako sa bahay niya. At saka yung tropang alam mo na eh. Ayun nga, so goods Goods lang. Ayun ay strippings lang naman. Sa susunod, ewan namin kay manager namin, Mhm. kung ano mangyayari, kung saan kami ngayon soon. Ako, crispy pata lang hinihingi ko. Mga 4 months na, wala pa eh. Ito na lang, Utol. Di ba, galing ka ng Paris, Dubai, Malta, Milano. Anong napupusuan mo ngayon na, kumbaga sa tingin mo gusto kong mag-perform dito? Shit. Sa Japan. Sa Japan. Putang ina. Japan talaga gusto. Kasi pag nandito ako sa Italy, hindi na ako kinikilig eh. Mhm. Alam mo yun? Kung nasa Roma ako, sa Roma is my third house. This is my second home. Mhm. Mhm. This is my, Roma is my third home. Ito yung second home ko, Milano. Lagi ako dito sa Milano. 'Di ba? Mhm. Pero tol, Japan.
Aha. Japan ang gusto namin. Hindi ba yun pag nagko-concert tapos tweetingin ka sa baba, censored lahat yung mga ikita mo? Japan eh. Okay lang, salatin na lang natin. Pwede naman kapay kahit napikit. Ano ba yung mga trip mo sa Japan? Na Wala naman masyado, pero yung parang parang na-amaze ka lang kasi. Curious lang, iba-iba yung buhay nila doon, pare. Mhm. Iba yung respeto nila, iba yung linis nila, alam mo yun? Tsaka may mga tropa tayo din sa Japan ha. Madami tayong tropa. Madaming tropa sa Shout Japan. kay Mano SB. Mga tropa ang ano. Hindi ko na lang papangalanan ng iba kasi hindi ko na rin tanda, matagal na kaming wala. Pero yung mga may mga video ako may mga music video ako dati nagpapasa ako about sa OFW. Pinapasahan din ako talaga ng mga lifestyle nila doon tapos nakalagay doon sa music video. Shout sa'yo. Hindi ko ma-recall yung pangalan, pasensya na, galing akong trangkaso. Pero ikaw yung Ikaw yun. tinutukoy niya. Mismo, ikaw Diba? lang. Ikaw lang at walang iba. Malagi tayong mag-chat. Parang gusto ko din pumunta ng Japan eh. Sige na. Pare, punta tayo ng Japan. So, kung hindi man tayo makapag-perform sa Japan, one day, bakit hindi, di ba? Oo, di ba? Linggo tayo nagiinom sa isang linggo, 4-5 beses tayo mag-inom, di ba? Kaya naman natin pumunta ng Japan, talagang yung oras na natin hindi tatagpo. No? Pero Japan ang isa sa gusto ko alam mo yun, ikaw, Utol, Ako din. si ating manager. Gusto kong matikman ng sushi. Shit. Siyempre, iba din yung sushi ng Japanese, di ba? Yung tunay na sushi. Yung tunay na sushi. Mismo. At bakit kasi nakakatawa? Talagang fresh na fresh yung sushi doon. Oo ah. Oo. Ikaw na mamimili. Ikaw mamimili. Oo, di ba? Yeah. Sige, change topic na tayo. Baka kasi mag-book na ako. Oo, anytime ako sa Japan. Ito na lang, Utol. Wala pa akong natatopic na ganito. Ikaw malapit ka dito. Sweden ka lang eh. Amsterdam. Napuntahan mo na? Hindi ba, pero pinaplano ko rin pumunta. Dati, gustong-gusto kong pumunta ng Amsterdam. Mhm. Pero ngayon parang nabawasan yung parang interest ko Mhm. sa Amsterdam. Bakit? Kasi nung araw kasi parang alam mo yung Amsterdam, pag sinabi Amsterdam, free country. Free. Pero yung ginagawa doon sa Oo. Amsterdam, nagagawa mo din sa Tapos iba-ibang droga, matitikman mo, legal. Nung araw, gano'n. Siyempre, iba yung mindset ko nung araw eh. Mhm. Parang gusto kong tikman lahat eh. Alam mo yun, i-enjoy ko lahat. Putang ina. Ngayon, parang iba na yung mindset ko. Tsaka yung mga natitikman nila sa Amsterdam, kaya ko naman tikman sa Sweden. Mhm. Dam mo, kung ano mga iba ba, di ba? Ano pa ba dapat ang pwedeng tikman? Oo. Tsaka hindi ako tumitikman. Alam mo, alak lang naman. Tsaka may putahe silang hindi ko tinitikman sa Amsterdam. Hindi ako mahilig sa mga nasa estante doon, yung mga nasa estante. Hindi ako mahilig sa mga ganun, G. Hindi, kahit kailan, hindi ako kumuha ng babae sa mga ganun. Kahit libre o ano. Pero yung gusto ko dati nung... Ang hirap magsalita. Pero nung araw, gusto ko pumunta doon. Gusto ko matikman iba-ibang klaseng chonky. Iba-ibang klaseng chonky. Masarap pumunta doon sa Amsterdam kapag ikaw lang mag-isa. Tapos yung nangyayari doon, ikaw lang din nakakalam, Hindi, di ba? kahit may kasama ka. Basta gusto ko lang ito mag-chonky. Ano ba yan? Aha. Gusto ko lang talaga mag-chonky nung araw. Titikman ko lahat ng damo. Alam mo yun? Mhm. Sarap, di ba? Ang sarap na. Pag nagdadamo ka, di ba? Oo, di ba? Narating ko ang Amsterdam Kabute, din. lahat doon. Legally, kabute, LSD. Syrup. Oh, siguro, syrup no. Syrup mas mababa naman di ba? Kaysa sa mga LSD mga ganyan. May otabs kaya doon? Meron sa Amsterdam, meron. Kahit sa Meron bansa, ba? kahit sa bansa may bato. Hindi, ibig ko sabihin na is legal na isa-serve sa'yo. Yun ang hindi ko alam. I don't think so. No. Masyadong ano yun, siguro yung mga turok-turok, bawal yun. Pero yung mga kabute, LSD, yung mga ganyan, chonky. Hindi ko kasi naranasan yun, nagpunta ako kasi may kasama ako noon eh. Hindi ko na kasi... Siguro one day pa rin. One day. Monday. Baka mag-meet up tayo doon, no? Kung trip natin, trip. Maganda yun, no? Para for the boys, tapos pupunta tayong Amsterdam. Paano kaya yun? Pwede mo, diba? Kung saan ka, doon ako eh. Mismo, Kung diba? magaya ka, sama ako eh. Oo, Wala nang problema mismo. sa akin. Pinapayagan naman ako lagi umalis. Pinapayagan ka ba? Mismo! Mismo! Yan sasabi ko pag Oblo Brown, di ba? Ito, itatanong ko sana sa'yo kanina ito. Di ba, punta ka ng Dubai, pa rin. Doon pa rin tayo, paikot-ikot pa rin tayo, pero iba pa rin yung tanong ko sa'yo. Dubai, Paris, Milano, Roma. Kamusta yun sa Roma? Naman ngayon. Roma, always good. Hindi, yung ibig ko sabihin, yung performance mo dun sa Roma. Hindi ka ba nagpunta ng Derby?
Nandun ako. Ano ba yan? Derby, nandun ako. Derby 2. Derby 2? O Derby 2. Kami nila Jawewe, nila Utol Butch. Ayun ang first time ko makapunta ng Roma. Totoo lang. Ang tagal, dito lang talaga ako dati. Nung pag napunta ako ng Italia, nasa Milano lang ako. Ayun ang kauna-una akong best baba ng Roma. At winelcome din nila ako doon. Kaya parang naging tahanan ko na rin. Ako, Lahat first ng mga- time kong nakapunta dun sa Roma is nung kay Kalungsod. Sa Alae. Hindi, Kalungsod. Hindi ako nag-perform dun eh. Kala ko makikita ko si Kalungsod. Hindi pala eh. Naging santo lang si Kalungsod. Hindi ko nakuha yan. Kalungsod is first Filipino Yung, saint. ano ko na, recall ko na. Yun yun. Parang naging So, Santorini siya, parang, Oo. di ba? Roma, Milano, Paris, Malta, Dubai. Kamusta ngayon yung uwi mo sa Pilipinas? Umuwi ako sa Pinas. Napakasarap, G. 10 years ako hindi nakauwi sa Pilipinas. 10 years ko hindi nakasama magulang ko, ha. Nandun airpod ko. Shout sa airpod ko. Sa mga kapatid ko. Stepmother ko, nandiyan sa lahat. 10 years Ikaw ako lang hindi bang nakauwi. ikaw lang bang lalaki sa mga kapatid? Ako lang yung solong anak ng airmat at airpod ko. Pero airpod ko, mayroon siyang dalawa dun sa airmat ko, may dalawa din. Walang lalaki o? Lalaki at babae. Yung sumunod sa akin doon, lalaki. Yung bunso na yung babae, kakagraduate lang. Shoutout kay Marian. Cum laude yung kapatid ko, teacher ngayon. Okay, palakpakan naman, Boss Naj. Yes, sir! Anong mapapayo mo ngayon bilang kuya? At ikaw si Oblo Brown. Bilang kuya, wala. Halos mapapayo kasi, yung mapapayo ko sa kanila. Yung papayo ko lang sa kanila, pinapayo din ng airpod ko sa akin eh. So, malamang yung pinapayo sa akin ng airpod ko, na ipayo na rin sa kanila, na mag-aral na sila, magmabuti silang tao. Alam mo yun? Hindi, Maghanap sila maghanap sila ng magandang trabaho. yung utol mo, Uto ko, nandun din may asawa. hindi, ibig ko sabihin is, ang tanong ko is, ako kasi, naging rapper muna ako bago maging rapper yung utol ko. Hindi mo ba na... Wala sa mga iba-iba, sa buong pamilya ko, ako lang talaga yung mahilig sa hip-hop. Kalimitan yung mga kamag-anak, banda, kapatid ko naman, normal life. Kapatid, yung isang kong kapatid, mahilig sa, gumagawa ng mga program. Yung isa kong kapatid, parang mga ice hockey, is banding, parang mga ganun. So, Iba-iba. yung uwi mo nun sa Pilipinas, nag-music video ka. Sino yung mga tropang nakasama mo doon? Santa Cruz kasi solid dyan. Isa kasi ako sa pioneer din ng Santa Cruz. Bukod sa Kiriko, shoutout sa mga Kiriko, Black Bandana yan, mga utol natin. Lobby, Yong, Suray, OG Perwisyo, ayan, sila yung Kiriko. So, tapos parang kami yung sabayan, halos kami mag-music. Tapos naging Black Bandana yan sila. Ano yung, ba't Kiriko? Kiriko ay yung parang, ay hindi ko mapaliwanag kasi grupo nila yun eh. Pero down south sila, nire-represent nila, Santa Cruz sila. Naririnig ko lang yan sa mga video. Yung Tsaka shoutout kay, Kiriko, papi, Kiriko. tsaka shoutout kay kay Utol OG Bala. Shoutout kay Utol OG Bala at kay Mang Marites, sila yung nag-organize ng event. Nagpa-event sila para sa akin. Nagpa-event sila. Shoutout sa TBS ng Santa Cruz kasi Santa Cruz is hanggang lang Santa Cruz, Black Bandana tsaka TBS. Shoutout sa inyo. Isang shot para Kaya- sa lahat ng mga pangkat. Shoutout sa mga utol yan, mga TBS yan, lahat yan utol ko. Basta tiga Santa Cruz mag-uutol kami. Isa lang lahat doon. Marami pa akong gustong itanong. Pero syempre, kailangan nating magpahinga. Napapagod din tayo. Pero syempre, magbabasa muna tayo ng mga comments. Mga comments diyan, mamaya. Pero syempre, hindi naman mangyayari to kung wala yung mga sponsors natin, di ba? Syempre. Pasalamatan naman natin. Syempre, nakunguna dyan, Boss Nudge. Boss Nudge. Kasi kung wala si Wala Boss tayo. Nudge, wala kami dito. Boss Nudge ay isang sponsor namin dito. Although, siya yung namamahala dito. Pero siya yung nudge make sa lahat ng mga gustong magpagawa ng mga souvenir sa binyag, birthday, couple shirt, kahit ano pang okasyon o kahit souvenir lang para sa sarili nyo. Kung gusto nyo ng mga 90s na mga superhero, pwedeng gawin yan ni Boss Nudge. Kaya nga nang sabi ni Boss Nudge, sabihin mo lang sa akin at consider it done. Yes, sir! Ghetto Clothing.
Diba? Mismo. Siyempre, kusina ni Lodi sa Via Conteverde 17, Zona d'Ergano. Open pa rin sila sa halo-halo. Ngayon, lalo na yung mga panahon ngayon is mainit, malamig. Kung trip mo, kahit malamig, halo-halo. Lomi, crispy pata, pampamilya na, pantropa pa. Search nyo, Lodi, kusina ni Lodi, Milano. Yan. Siyempre, Shorty Wayne Studio. Manicure, pedicure, wax. Hindi pa pwede yung walk-in, so solo sa apuntamento, so kailangan nyo lang kontakin si Charmaine Villegas. Ang studio nila ay nasa Via Santa Lucia 23, fermata ng Metro Sesto, Marelli. Yan, shoutout sa iyo, Shorty Wayne Studio, Charmaine Villegas. Commissary Select, syempre, Via Marucchetti 27 Milano. Dito lang yan sa Milano. Streets Are Talking, sponsor pa rin yan. Napalupit na sponsor at marami may plano. Abangan nyo yan, di ba, Boss Nudge? Mismo, tangin na. Street Food Festival, Sabado at Linggo. Kung wala kang pangbalak puntahan o wala kang idea kung saan ka pupunta, kung gusto mo nang makinig ng mga artists na live performance, open mic, at syempre, andyan yung mga street foods, mga isaw, Betamax, kahit anong inihaw, meron sila. Search nyo lang, Commissary Select, Street Food Festival, dito lang yan sa Via Force Armate 170 Milano. Daanan ng 67 at 49. At syempre, Cellar Door, shoutout sa mag-asawang Liovelyn Kiambao at Ojel Kiambao, syempre. Cellar Door is Via Giulio Corrado Vinini 86. Videoke, private party, chill, pwedeng walk-in, hindi mo kailangan mag-prenotate. Pero pag madami kayo, mas maganda yan siyempre yung prenotate. Cellar Door, check nyo rin sa Facebook page. At Ink Master Tattoo, Ojel Kiambao pa rin, via Privata Galeno 6, Milano. Andiyan din ang tropa nating si Yokap ng Lyrical Division, Division tuloy. Division, pare. Division, Division. Desaya na. Si Yokap, Christian Capotero, utol natin yan sa Lyrical Division. At syempre, Big and Small, Shout kay Black Buddy. Bandana, Ghetto Child, RBT. Yes, sir. Lyrical Division. Shout kay Pinsan. Roma Silver Gang. Windows. Yan. Mga Siyempre, nanonood para ba dito. kayo, Pinsan? Mga nagagandahang Saan ka, Pinsan? Gusto, baby cakes. Tama mo, Pinsan. Di ba? Dapat may pumapasok sa background na, Pinsan, isang tawa nga dyan. Ito, Utol, may mga nag-comment, shoutout natin. Utol Yunel, syempre nanonood. Utol Yunel, live ka namin. Hindi ko man masabi sa'yo kasi baka magselos misis mo. I love you. Je t'aime. Jetem. Frank Forsberg. Yes, may pamangkin. Shoutout sa'yo, pamangkin. Yan. Adam Beosano. Yes, it's my brother, Black Bandana Ghetto Child. Yeah, mismo. Shoutout sa'yo, Shout Frank. out. T.Y. Ronnie. Uncle Om. Tyrone. Tyrone. Yeah, from isa sa Malta. Malta. Baba ka dito minsan. Mag-kanto 10 tayo. Kanto 10 questions. At syempre si BJ. Shoutout sa'yo, BJ. Ghetto Child. Ito BJ Santa Cruz. May mensahe ka bang gustong iwanan sa mga nakikinig ngayon? Like, about sa life o kahit anong mensahe? Gusto na naman lagi sasabi ko, buhay pagsubok. Mhm. Buhay pagsubok. Lahat ng nangyayari may dahilan. Ayun lang. Huwag kang magpapakamatay. Huwag kang mapapakamatay. Mismo. Madugtong ko lang dun sa sinabi ni Oblo na minsan kapag may problema ka at iniisip mo mabigat na, isipin mo na lang na may mga ibang tao Mas worse. na mas pinapangarap na sana problema ko na lang yun kasi mas mabigat yung problema nila. 'Di ba? Mismo. At kung pera lang ang problema mo, hindi pa problema yan. Iba ang problema talaga. Magbabalik kami. Kasama pa rin si Otol Oblo Brown sa Kanto 10 Questions. Siyempre. In a minute. I trust mo.